May inihagis ang rider na yan sa barangay hall sa Cabanatuan, Nueva Ecija. At pag-alis niya, sumabog ang kanyang ibinato na granada pala. Isang napadaang rider ang tinamaan ng shrapnel sa batok. Naisugod siya sa ospital at ligtas na. Ang barangay hall naman nagkabutas-butas ang pader, nasira ang bubong at nabasag ang mga salamin sa bintana at pinto. Tumanggi magbigay ng pahayag ang barangay chairman alang-alang anya sa kanyang kaligtasan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Binabantayan pa rin sa Maguindanao del Sur ang bakbakan na ngayon banta sa kapayapaan ng eleksyon. Ang provincial canvassing naman inilipat ng COMELEC sa ibang lalawigan. At mula sa Sharif Agwak, nakatutok live si June Veneracion. June? Pia, dahil sa takot na madamay sa gulo na may kinalaman sa eleksyon ay nag-atrasan ang mga guro na magsisilbisan ng Electoral Board sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Kaya mga pulis ang papalit sa kanila. Igalang ang karapatang bumoto ng bawat isa. Mahigit 80 pulis mula sa iba't ibang lugar sa Luzon ang makikita sa lahat ng mga polling center sa Buluan, Maguindanao del Sur. Umatras kasi ang mga gurong magsisilbi bilang Electoral Board, dala ng takot sa mga kaguluhan sa bayan na may kinalaman sa eleksyon. Ang Buluan ay isa sa 2 lugar sa bansa na nasa ilalim ng COMELEC control. Before kasi hindi pa nag-declare ng COMELEC control, 80% na ng mga electoral board nag-inhibit na. PNP na lang po, 100% po ang pagsaserve as special electoral boards. Dahil na-train na raw ang mga pulis, tiwala ang COMELEC na mapapatakbo nila ng maayos ang botohan. We are hoping na ma-convince sila lumabas at bumoto. Nag-clearing operations naman kaninang umaga ang mga sundalo sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Na-recover ng mga sundalo ang mga baril gaya ng machine gun at rifle. Kasunod naman ang kaguluhan kahapon sa Sharif Agwak at Pandag, Maguindanao del Sur. Ngayong bisperas ng eleksyon, inaprobahan ng COMELEC ANBAC ang rekomendasyon ng pulisya sa Bangsamoro Autonomous Region na ilipat ang canvassing ng Provincial Board of Canvassers sa kampo ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, imbis na sa Kapitolyo sa Buluan. Ito sir ay para sa seguridad ng lahat. Safety yung mga tao natin, safety sila na magbibilang, safety lahat ng tao. Hindi tayo, we are not discounting the possibility sir na marami pang nasa paligid nila, nakapaligid sa atin. So hindi natin alam kung anong mangyayari. Yan po sa 6ID ngayon para sigurado, protektado. Dahil nga Pia ay sa paglilipat ng canvassing ng Maguindanao del Sur sa headquarters ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ay magkakaroon ng mga security adjustments gaya ng pagdideploy ng kalagdagang tropa sa loob ng kampo. Sa loob ng nasabing kampo rin kasi gagawin ang canvassing naman ng boto mula sa kalapit na probinsya ng Maguindanao del Norte. Balik sa Pia. Mag-ingat kayo at maraming salamat, June Veneracion. Sa mga hindi pa makapili ng iboboto sa eleksyon bukas, magsisilbing gabay sa inyo ang My Codigo feature na makikita sa website ng GMA Integrated News na election2025.ph. Kung paano ito gamitin, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Kung namimili at naglilista ka pa lang ng mga iboboto, malaking tulong sa inyo ang election2025.ph website ng GMA Integrated News. This is where you can check po lahat ng mga news tungkol sa election 2025, all related content such as videos, ma-access rin po siya dito, even the latest Ikaw Na Ba na debates and senatorial interviews. Isa sa mga feature ng election2025.ph ang My Codigo. With My Codigo, generate po nito ang ballot per location. I-click ang My Codigo tab sa website. Sa Select Your Province, hanapin kung saang probinsya ka boboto. Sunod na piliin ang syudad o munisipalidad. Saka pindutin ang Generate My Codigo para makita ang inyong sample ballot. Itong ballot po na ito, 1:1 copy po siya ng ballot na ginagamit ng COMELEC kasi dun po talaga pinagbasehan namin.
Makikita rito ang lahat ng mga tumatakbong senator, district at party list representative, governor at vice governor, mayor at vice mayor, provincial board members, city o municipal board members. Kapag nakapamili na, i-click ang submit button at maaari nang i-print ang inyong listahan. Sa pamamagitan ng My Código feature o section ng election2025.ph website ng GMA News Online, ngayon pa lamang ay maaari na kayong mamili ng inyong mga ibobotong kandidato bukas. At sa pamamagitan din ito ay tiyak na mas magiging mabilis ang inyong pagboto bukas dahil meron na kayong gagamiting gabay o reference. Makikita rin sa election2025.ph ang mga balita tungkol sa eleksyon at sa mga kandidato, profile ng mga tumatakbo, rewind sa mga naging debate ng mga kandidato para mapanood ulit, voters profile para makita ang demographics ng mga botante kada lokasyon at comparison ng dami ng mga botante per gender at age group, voters education na magsisilbing gabay sa mga bumoboto, election protocol sa pagboto, at results tab para makita ang resulta ng botohan na makikita oras na magsimula na ang bilangan. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Warrantless arrest. Utos po ito ng COMELEC sa pulisya at iba pang law enforcement agencies sa sinumang maaktuhang namimili ng boto. Nakatutok si Dano Tingkungko. Isang araw bago ang eleksyon 2025, inaasahan na mas tatalamak pa ang vote buying ayon sa Commission on Elections. Kaya utos ng COMELEC sa pulisya at ibang law enforcement agents, ipatupad ang warrantless arrest sa sinumang maaaktuhang namimili ng boto. Maglalabas din ng COMELEC and Bank ngayon ng isang resolusyon na practically ay sinasabi natin mukhang hindi po tama yung nailabas na yan ng legal service. Sapagkat kaya po nakakapamayagpag ang pamimili ng boto, wala kasing nakikita ng mga aresto. Dahil nga siguro, dahil sa paniniwalang hindi sila pwede mag-aresto ng walang warrant of arrest. Hindi dapat ang isang naka-uniforme o isang miyembro ng ating pong law enforcement authorities kasi ang tawag po natin dyan, caught in flagrante delicto. Hindi bababa sa 500 ang natanggap na report ng COMELEC na vote buying sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 200 ang nabigyan na ng show cause order. Pinakahuling insidenteng nakarating sa COMELEC ang mahabang pila sa likod ng Quezon City Hall kahapon. Andiyan po sa may likod ng City Hall. Ang haba-haba ng pila kahapon pa po yan, itinawag na natin yan kahit po sa Philippine National Police at syempre po sa ating local COMELEC na kinakailangan mapuntahan kaagad dyan, ma-document kaagad at ma-issuehan. Alam din po namin ang pangalan na involved kung sino yung kandidato for congressman, yun na andyan. So wag po nilang sabihin na hindi namin alam. Nag-issue na rin ng show cause order ang COMELEC sa insidente sa Zamboanga City kung saan may 2 nasawi. May namatay na 2 habang pumipila. Ano yan, allowance lang ng watcher? Pinabulaan na naman ng COMELEC ang kumakalat na impormasyong hindi umano audited ang source code ng Automated Counting Machine o ACM dahil hindi ito tugma sa hash code na nasa audit report sa COMELEC website, maging sa kumakalat na mga peking resolusyon. Panawagan natin sa mga kababayan natin, tulungan nyo na lang po kami, idibang po natin yan sapagkat at stake po dito ang kredibilidad ng ating pong halal. Hindi pa nga tayo bumoboto, dinadaya na. Ipinakita na ng COMELEC ang National Canvassing Center sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nakahanda na mga voting center kung saan boboto sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte bukas. Boboto si Pangulong Marcos sa Social Hall ng Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, Ilocos Norte. Magbabantay roon ang mga pulis para tiyakin ang seguridad ng botohan. Ang bise naman sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City boboto. Mensahe naman ng Pangulo sa publiko, ang eleksyon ay pagkakataon para marinig ang boses ng bawat isa. Dapat gamitin anya ang karapatang bumoto at gampanan ang pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulong o pananakot. Ipinaglalaban natin ang kinabukasan sa balota, hindi sa karahasan. Kaya bumoto po tayo. Piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi.
Naghahanda na rin para sa eleksyon bukas ang ilang paaralan sa Metro Manila na magsisilbing voting center. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, ilang oras na lamang ay eleksyon 2025 na, kaya naman puspusa na ang ginagawang paghahanda ng mga guro na magsisilbing electoral board sa mga eskwelahang magiging polling precinct bukas. Ilang eleksyon para pernalya ng COMELEC ang inihatid sa Silvestre Lazaro Elementary School sa Valenzuela. Mahigpit ang seguridad at bantay sarado ito ng mga pulis. Kanina nagsasagawa na ng final touches dito. Ikakabit na lang ang mga step-by-step guide at direksyon para di malito ang mga botante. Mahigit 10,000 ang registered voters sa polling precinct na ito. All systems go na po tayo. So bukas sabi ko sa kanila, sana as early as 3 a.m. nandito na sila, lalo na yung mag-duty sa PPP para hindi na rin sila mag-ahol. All set na rin para bukas ang Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Ito ang pang-apat na school na may pinakamataas na bilang ng rehistradong botante sa buong bansa na may kabuuang 39,120 registered voters. Sa ilang eskwelahan pa rin sa Quezon City, ilang botante ang maagang sinilip ang kanilang magiging voting precinct para bukas. Ay tinitignan po namin yung room number na kasi bukas po marami ng tao po yan. Para po bukas hindi na po kagul maghanap. Mahirap po maghanap maraming tao. Pia, sa ngayon nakadeploy na ang mga tauhan ng Philippine National Police dito nga sa Commonwealth Elementary School. Kasama silang magbabantay para matiyak ang payapa at maayos na botohan dito bukas. At yan ang latest mula rito sa Commonwealth. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Sa Abra, na may kasaysayan ng karahasan tuwing eleksyon, binabantayan pa rin ang paglipanan ng mga private armed group at may napaulat ding umano'y pamimili ng boto. Mula sa Bangged Abra, nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan. Ivan, andito ako ngayon sa Dangdangla Elementary School sa bayan ng Bangged. Ito po yung nasunog na eskwelahan noong Miyerkules na gagamitin bukas sa eleksyon. Ito pong kwarto na ito na nasunog, ito po dapat yung magiging standby area ng mga boboto. Pero tostado po ito, yung mga upuan bakal na lang yung natira. Dito po dapat boboto yung mga tao sa kabilang kwarto. Ito pong kwarto na ito yung voting center, voting precinct. Ito po ay hindi nasunog, pero sabi ng mga teacher, ayaw nilang isugal yung kaligtasan ng mga botante dahil yung kisame baka raw bumagsak. Buti na lang, Ivan, meron ditong 2 classroom na nakaligtas sa apoy. At yung isa doon, yung gagamitin na voting precinct tomorrow. Ito po yung kwarto na yon. Para po yan sa mahigit 900 botante dito sa barangay na ito sa bayan ng Bangged. Samantala, kahit po umiiral ang gun ban, may nahulihan ng mga barel dito sa Abra. At may na-aresto rin po na for vote selling ang Abra Police. Pinadapa ng mga pulis ang 12 lalaking nahulihan ng sandosenang baril sa barangay Laskig sa Pidigan, Abra kahapon. Naabutan sila ng mga pulis na nagtatalo sa kalsada. Isa sa tinitignang anggulo ng pulisya, posibleng private armed group ang mga ito. For one, yes, alarming. Pero at least sa awan ng Diyos nga, nahuli mga yan para lang makuha na natin at hindi pa magamit ng mga nasabing mga tao. Sa Bangged, may 2 inaresto dahil nagbenta raw ng boto. Naaktuhan silang may hawak na 5,000 piso at polyetos ng line-up ng isang partido. Yung mulog na kami manggat ko sila malasing ko nga ni bari sakbay gate di warehouse ni Luna. Makita ko nga pag mapagnaso na di sakbay na kumulog ma'am. Bigyan lang di ma-identify ko nga di may tsurak lang mga pamilyar kanya ma'am. Leader ni DJ Lagang Ilang ma'am. Sa titimawat.
Ayon sa Abra Police, mula January 12, umpisa ng election period hanggang ngayong araw, 31 na ang naitatalang barilan sa Abra. 6 ang kumpirmadong election-related incident, 21 ang namatay, 8 ang kinasuhan, 35 baril ang nakukumpiska na. Isa ang Abra sa mga probinsyang may history ng madugong eleksyon, kaya mahigpit ang seguridad dito. Ang 500 pulis Abra na magbabantay sa eleksyon, dinagdagan pa ng 200 pulis. 5 pulis naman ang tatayong Special Electoral Board sa 4 na eskwelahan dahil may nag-back out ng mga teacher. Pero hindi naman daw dahil sa security concern. Ang ilang guro nalalayuan daw dahil may ilang polling center dito na 2 araw ang lakaran bago marating. Ang iba naman may personal na dahilan. Walang signal sa ilang lugar sa Abra kaya Starlink ang gagamitin pang transmit ng boto bukas. Hanggang kaninang tanghali may 2 voting center pa ang hindi pa nakakabitan ng Starlink ayon sa Comelec Abra. Ivan, sa mga oras na ito ay kinakabit na ulit yung kuryente dito sa nasunog na eskwelahan. Bukas na madaling araw, ihahatid na rito yung mga ACM at iba pang eleksyon paraphernalia. Munang latest mula rito sa Bangged, Abra. Balik sa iyo, Ivan. Ingat ka. Maraming salamat, Jonathan Andal.